Ano ang gagawin mo kapag tinuldukan ang kasal kahit wala na ang katawan ng iyong nobyo? Isang kwentong puno ng sumpa, takot, at lihim ng aswang ang bubuksan natin ngayon. Paano hinarap ni Mara ang madilim na mundo ng mga nilalang na gustong sirain ang kanyang buhay? Sino ba talaga ang nasa likod ng misteryosong pagkawala at bakit kailangang ipagpatuloy ang kasal kahit wala na ang mahal niya? Manatili hanggang dulo at tuklasin ang kwentong puno ng pag-ibig, tapang, at supernatural na laban na magpapatigil ng iyong paghinga. Handa ka na bang harapin ang dilim kasama si Mara? Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan ng Luzon, may isang dalagang nagngangalang Mara. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang isang matapang at masipag na dalaga, handang gawin ang lahat para sa kanyang minamahal. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat nang mamatay ang kanyang nobyo sa isang misteryosong aksidente. Hindi inasahan ni Mara na ang trahedyang iyon ay simula pa lamang ng isang kakaibang kwento ng katatakutan at puot. Sa gitna ng dilim ng kanilang bahay, naramdaman niya ang kakaibang lamig na dumaan sa kanyang balat. Parang may mga matang sumusubaybay sa kanya sa bawat sulok, at ang hangin ay tila may dalang bulong ng mga lihim. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring iyon, nagdesisyon si Mara na ituloy ang kasal kahit wala na ang katawan ng kanyang nobyo. Pinangakuan niya ang sarili na hindi siya susuko, kahit anong pilit ng mga tao sa paligid na pigilan siya. Sa araw ng kasal, ang mga bisita ay napuno ng takot at pagdududa. Ang altar ay tila isang lugar na pinaghalo ng lungkot at kaba, puno ng mga anino na gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Habang nagsasalita ang pari, naramdaman ni Mara ang malamig na hangin na biglang pumasok sa simbahan, nagdala ng amoy ng lupa at abo. Biglang may kumatok sa pintuan, at isang anino ang pumasok, dala ang walang buhay na katawan ng kanyang nobyo, na tila ba naglalakad. Tumigil ang lahat, at ang katahimikan ay naging napakatindi, parang panahon ay huminto. Si Mara ay humarap sa katawan ng kanyang nobyo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may apoy ng galit na naglalagablab. Sa likod ng kanyang puso, naramdaman niya ang presensya ng mga aswang na nagmamasid mula sa dilim, naghihintay ng pagkakataong bumawi sa mga nagkasala. Hindi lamang ito basta kasal, ito ay seremonya ng paghihiganti, isang ritual na ginagamitan ng mga sinaunang itim na mahika. Habang tinatahak niya ang daan patungo sa altar, unti-unting nagbabago ang paligid, ang mga anino ay nagiging mga nilalang na may mga matatalim na kuko at naglilihim na mga mata. Ang mga tao sa simbahan ay unti-unting nawawalan ng lakas, parang nilalamon ng isang malakas na enerhiya na hindi nila maipaliwanag. Sa huling sandali, narinig ni Mara ang isang malakas na ungol, hindi mula sa katawan ng kanyang nobyo, kundi mula sa mga nilalang na nakapaligid sa kanya. Ang kasal ay naging isang lagim na pagsubok sa pagitan ng buhay, kamatayan, at mga puwersang hindi nakikita ng mata ng tao. Si Mara ay naipit sa gitna ng tradisyon, paghihiganti, at isang mundo kung saan ang hustisya ay hindi makukuha sa korte, kundi sa mga espiritu ng kagubatan. At habang nagsisikip ang gabi, ang mga kwento ng aswang ay muling nabuhay sa kanilang baryo, dala ang isang babala na may mga bagay na hindi dapat gambalain kahit gaano pa kalalim ang sugat ng puso. Habang patuloy ang seremonya, naramdaman ni Mara ang malamig na hangin na tila ba humahaplos sa kanyang balat. Ang mga mata ng katawan ng kanyang nobyo ay biglang bumuka, hindi ng buhay kundi ng isang naglalagablab na apoy na punong-puno ng puot. Ang mga aswang sa paligid ay naggangalit, kumikilos ng mabilis at maliksi, parang mga anino na sumasayaw sa dilim. Isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw, at ang lupa sa ilalim ng altar ay unti-unting nabubutas, lumalabas ang mga ugat na parang buhay na mga ahas. Si Mara ay nakatayo sa gitna, nanginginig ngunit matatag, hawak ang isang antigong anting-anting na ipinasa sa kanya ng isang matandang albularyo. Sa bawat pagbigkas niya ng mga sinaunang salita, ang mga nilalang ay unti-unting natataboy, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay hindi pa rin kumupas. Hindi niya alam kung hanggang kailan kaya niyang tiisin ang bigat ng paghihiganti at ang sumpa na bumabalot sa kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matapang, handang harapin ang anumang panganib para sa pag-ibig na hindi na muling mabubuhay. At sa likod ng dilim, ang mga mata ng kanyang nobyo ay muling nagsindi, nagbigay babala na may mas madilim pang lihim na naghihintay sa kanila sa hinaharap. Sa biglang pag-ikot ng hangin, naramdaman ni Mara ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Tumigil siya, nilingon ang sarili, ngunit wala namang tao sa kanyang likuran. Ang mga anino sa paligid ay naging mas matindi, lumalaki at lumalapit na parang nagbabantang sumugod sa kanya.
Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, ngunit hindi siya umatras. Ang hangin ay napuno ng mga bulong ng mga naunang biktima ng mga aswang, mga tinig na nagmamakaawa ng katarungan. Isang malalim na tanong ang pumailan lang sa kanyang isipan, hanggang saan ba ang handa niyang isakripisyo para sa pag-ibig na ngayon ay naging sumpa. Habang nakatayo sa gitna ng naglalabanang liwanag at dilim, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan, tila ba tinatanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ngunit bago pa man matapos ang seremonya, isang matinding sigaw ang pumuno sa hangin, isang babala na hindi lamang ang buhay ng kanyang nobyo ang nakataya, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. At sa pag-ulan ng mga matang naglalagablab ng apoy, nagpasya si Mara, hindi siya titigil hanggang sa maibalik ang hustisya sa mundong ito, maging sa pamamagitan ng buhay o kamatayan. Sa mga sumunod na sandali, naramdaman ni Mara ang bigat ng kanyang mga yapak sa lumang sahig ng simbahan, bawat hakbang ay tila nagdadala ng tunog ng mga yuko ng nakaraan. Ang paligid ay nagbago, ang liwanag ay napalitan ng mga pulang anino na parang mga matang nagmamasid mula sa kadiliman. Hindi siya nag-iisa, ang mga espiritu ng mga naunang biktima ay nakapaligid sa kanya, handang tumulong sa kanyang laban. Ngunit may isang lihim na bumabalot sa kasal na iyon, isang sumpa na nag-ugat sa kasinungalingan at pagtataksil, na kailangang mapawi upang magkaroon ng tunay na kapayapaan. Habang hawak niya ang kamay ng walang buhay na nobyo, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang init ng dugo sa katawan nito, ngunit hindi ito pagbabalik sa buhay, kundi isang paglalakbay patungo sa kadiliman. Ang huling salita ng albularyo ay bumalot sa hangin. Sa oras na ito, ang pag-ibig ay naging isang sandata ng hustisya at paghihiganti. At sa pagkumpas ng kanyang kamay, isang malakas na liwanag ang sumabog, pinalipad ang mga nilalang ng dilim pabalik sa kanilang mga lungga. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Mara na ang tunay na laban ay ngayon pa lamang nagsisimula, isang laban sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga kaluluwang naglalakbay sa hangin. Sa pagkamatay ng liwanag, bumalik ang katahimikan, ngunit ang hangin ay nanatiling malamig, puno ng mga bulong na hindi mawari. Si Mara ay nakatayo sa gitna ng simbahan, ang katawan ng kanyang nobyo ay nakahandusay, ngunit ang kanyang puso ay nagliyab ng kakaibang lakas. Hindi na ito basta kasal, ito ay isang sumpa na nagbuklod sa kanilang mga kaluluwa sa pagitan ng buhay at kamatayan. Mula sa madilim na sulok, isang anino ang unti-unting lumabas, may hugis ng isang matandang albularyo na ngayon nagbabanta. Hindi mo dapat ginising ang mga puwersang ito, Mara, sabi nito ng may malupit na tinig. Ngunit sa kabila ng babala, pinili ni Mara na harapin ang dilim, dala ang pag-asa na sa kanyang tapang ay magwawakas ang kadiliman. Ang kwento niya ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa paghahanap ng hustisya sa mundong puno ng kasinungalingan at takot. At habang ang buwan ay patuloy na sumisilip sa likod ng mga ulap, ang dalaga ay naglakad palabas ng simbahan, handang ipaglaban ang kanyang kaluluwa at ang alaala ng kanyang minamahal. Habang naglalakad si Mara palabas ng simbahan, naramdaman niya ang bigat ng mga matang sumusubaybay sa kanya mula sa kadiliman ng kagubatan. Ang mga yapak niya ay bumaba sa malamig na lupa, na maihalong alabok at mga tuyong dahon na nagkalat sa paligid. Sa bawat hakbang, sumasabay ang mga huni ng mga ibong gabi, at ang hangin ay nagdadala ng mga kakaibang amoy, amoy ng yero na kalawangin at usok ng kandila na nasunog. Biglang huminto si Mara, naramdaman ang malamig na hangin na pumatak sa kanyang liig, para bang may hindi nakikitang kamay ang humawak sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa dilim, puno ng tapang ngunit may bahid ng pangamba. Isang malakas na sigaw ang pumutok mula sa malayo, na para bang babala ng mga espiritu na hindi pa tapos ang kanilang laban. Alam ni Mara na hindi lamang siya ang nakikipaglaban, ang bawat tao sa kanilang baryo ay apektado ng sumpa na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag, dala ang pag-asa na ang kanyang pagkilos ay magpapalaya sa kanilang lugar mula sa kadiliman. At sa gitna ng gabi, habang ang mga bituin ay nagkukubli sa ulap, naglakad si Mara patungo sa isang bagong simula, handang harapin ang mga lihim na hindi pa nalalaman ng kahit sino. Sa bawat hakbang ni Mara, unti-unting lumalalim ang dilim ng kagubatan, ang mga puno ay tila yumuko, naglalapit sa kanya ng kanilang mga sanga na parang mga kamay na naghuhuli. Narinig niya ang mga yabag na hindi galing sa kanya, mga yapak na mga nilalang na sumusunod sa kanyang galaw. Ngunit hindi siya tumigil, ang bawat paghinga niya ay mabigat, may halong takot at determinasyon. Sa gitna ng kagubatan, may isang liwanag na kumikislap, isang maliit na altar na may mga kandila at mga antigong anting-anting.
Dito nagsimula ang lahat, at dito rin matatapos ang sumpa kung kaya lamang niyang harapin ang huling pagsubok. Habang nilalapitan niya ang altar, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila naglalaman ng mga sigaw ng mga naunang biktima. Ngunit sa kanyang puso, nag-alab ang apoy ng pag-asa at lakas na galing sa tunay na pag-ibig at hustisya. At sa sandaling iyon, alam ni Mara na hindi siya nag-iisa sa laban na ito, kasama niya ang mga espiritu ng kanyang minamahal at ng mga nagdusa sa dilim. Sa gitna ng altar, inilagay ni Mara ang kanyang mga kamay, hawak ang antigong anting-anting na minana mula sa kanyang lola. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso, na tila umaayon sa mga pulso ng malamig na hangin sa paligid. Isang matandang awit ang unti-unting bumuo sa kanyang labi, isang dasal na naglalaman ng kapangyarihan ng mga ninuno. Sa bawat salitang binibigkas niya, ang mga kandila ay nagsimulang magningning at ang mga anino ay napilitang umatras. Ngunit bigla, isang malakas na dagundong ang dumaan mula sa kalangitan na parang pagsabog ng isang hindi nakikitang lakas. Nakita ni Mara ang isang malaking anino na bumaba mula sa itaas, ang anyo ng aswang na pinaniniwala ang nagdulot ng sumpa sa kanilang lugar. Hindi siya natakot, bagkus ay hinarap niya ito ng buong tapang, dala ang apoy ng pag-ibig at hustisya sa kanyang puso. At sa unang hampas ng kanyang anting-anting, ang anino ay naputol ang sigaw, unti-unting naglaho sa hangin, dala ang sumpa na bumabalot sa kanilang buhay. Ngunit sa pagkalas ng dilim, naramdaman ni Mara na may mas malalim na lihim pa ang naghihintay sa kanya sa likod ng lahat ng ito. Sa paglaho ng anino, nanatili ang katahimikan, isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Ngunit biglang may umusbong na malamig na hangin na tila ba nagdadala ng bagong panganib. Isang tinig ang bumulong sa tenga ni Mara, malambing ngunit puno ng kasinungalingan. Hindi pa tapos ang laban, Mara, sabi ng tinig na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Naramdaman niya ang pagdampi ng isang malamig na kamay sa kanyang balikat, ngunit nang lingunin niya ito, wala siyang makita kundi ang kanyang sariling anino. Ang mga mata niya ay namumuo sa luha, ngunit ang kanyang tinig ay matatag. Kung ito man ay sumpa, haharapin ko ito. Hindi ako matatakot sa dilim. Sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na laban ay hindi lamang para sa kanyang nobyo, kundi para sa lahat ng mga naapi at nakalimutang mga kaluluwa sa kanilang baryo. At habang ang buwan ay unti-unting sumilip sa kalangitan, naglakad si Mara palayo, handa sa mga pagsubok na dala ng isang mundong pinaghalo ng buhay, kamatayan at mga lihim ng mga aswang. Sa bawat hakbang ni Mara palayo sa altar, naramdaman niya ang malamig na hangin na parang humahaplos sa kanyang balat, dala ang mga alaala ng nakaraan. Hindi niya maiwasang maalala ang mga ngiti ng kanyang nobyo bago ito nawala at ang mga pangakong binitiwan niya sa araw ng kanilang kasal. Ngunit ngayon, dala niya ang isang bagong kapangyarihan, ang lakas ng mga espiritu na sumuporta sa kanyang laban. Habang unti-unting naglalaho ang mga anino sa paligid, naramdaman ni Mara ang bigat ng responsibilidad na nakatong sa kanyang balikat. Alam niya na hindi natatapos ang kanyang kwento sa gabing iyon, ito ay simula lamang ng isang mas malalim na paglalakbay. Isang paglalakbay kung saan haharapin niya ang mga lihim ng kanyang bayan, ang mga kwentong itinatago ng dilim, at ang mga sumpang nagmumula sa puso ng kagubatan. At sa likod ng kanyang tapang, si Mara ay naniniwala, hanggang sa huli, ang tunay na hustisya ay manggagaling sa puso ng tao, hindi lamang sa mga kapangyarihan ng itim na mahika. Habang naglalakad siya patungo sa bukang liwayway, ang unang sinag ng araw ay dumampi sa kanyang mukha, tanda ng bagong pag-asa at bagong laban na sasapit. Ngunit bago tuluyang lumiwanag ang araw, isang malamig na hangin ang muling dumaan, nagdala ng mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Narinig ni Mara ang mga malambing na bulong na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa, mga pangako ng muling pagbabalik ng mga nilalang na pinaglaban niya. Hindi siya nag-atubiling humarap muli sa kadiliman, dala ang mga aral at lakas na nakuha mula sa mga espiritong kasama niya. Alam niyang hindi matatapos ang laban sa isang gabi lamang, ito ay patuloy na paglalakbay ng tapang, pananampalataya, at pag-ibig na walang hanggan. At sa huling tingin niya sa silong ng kagubatan, nakita niya ang mga mata ng kanyang nobyo na kumikislap sa dilim, isang paalala na ang kanilang kwento ay buhay pa rin, kahit sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Sa mga matang iyon, nakita ni Mara ang isang pangako, hindi katapusan kundi simula ng isang bagong kabanata. Habang ang mga unang sinag ng araw ay sumisilip sa mga dahon, naramdaman niya ang init ng pag-asa na unti-unting bumabalot sa kanyang puso.
Ang mga nilalang ng dilim ay naglaho na parang usok sa hangin, ngunit ang mga alaala at sumpa ay nananatili, isang paalala ng kanilang laban. Si Mara ay hindi na ang dating dalaga na natatakot sa dilim, siya ay naging isang mandirigma, handang harapin ang mga anino ng nakaraan at ang mga hamon ng hinaharap. At sa bawat hakbang niya, dala niya ang lakas ng pag-ibig, hustisya, at isang pangakong hindi kailanman susuko kahit na anong mangyari. Sa ganitong paraan, ang kwento ng dalagang tinuloy ang kasal kahit wala na ang katawan ng nobyo ay hindi lamang isang kwento ng takot, kundi isang kwento ng katatagan, pagmamahal, at paglaban sa mga kadiliman ng buhay. At habang naglalakad siya patungo sa bagong bukang liwayway, ang mga hangin ng kagubatan ay nagdala ng mga awit ng pag-asa, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na naghihintay. Ngunit habang unti-unti nang lumalabas si Mara sa gitna ng kagubatan, naramdaman niya ang bigat ng mga matang sumusubaybay sa bawat galaw niya. Hindi pa tapos ang laban, ang mga nilalang ng dilim ay naghihintay ng pagkakataong muling bumalik. Sa puso niya, alam niya na ang tunay na digmaan ay hindi lamang laban sa mga aswang o sa sumpa, kundi laban sa takot na gustong kumontrol sa kanyang buhay. Ngunit si Mara ay hindi na matatakot. Dala niya ang tapang na nagmula sa kanyang pagmamahal at sa mga espiritong sumuporta sa kanya. At sa kabila ng kadiliman, naglalakad siya patungo sa bukang liwayway, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang kwento niya ay isang babala at isang inspirasyon na sa harap ng trahedya, ang puso ng tao ay maaaring maging pinakamalakas na sandata laban sa dilim. Habang papalapit si Mara sa bukang liwayway, naramdaman niya ang malamig na hangin na unti-unting humupa. Ang mga anino sa paligid ay naglaho, ngunit ang alaala ng gabi ay nanatili sa kanyang isipan, matalim at buhay na buhay. Sa likod niya, ang katawang walang buhay ng kanyang nobyo ay tila ba nakatingin pa rin, ngunit ngayon ay may kapayapaan na sa kanyang mga mata. Mara ay huminga ng malalim, dama ang bigat ng nakaraan, ngunit handa na siyang magpatuloy. Ang kanyang puso ay puno ng tapang, at ang kanyang kaluluwa ay matatag na katulad ng mga ninunong nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi siya kailanman magpapadala sa dilim. At sa unang sikat ng araw, naglakad siya palayo, dala ang liwanag ng pag-asa at ang pangakong ipagtatanggol ang bayan mula sa mga sumpa at dilim na nagbabadya. Sa bawat hakbang ni Mara, naramdaman niya ang pagbulong ng hangin na tila mga paalala mula sa mga espiritu ng kagubatan. Ang mga punong matayog ay kumikilos, para bang nagbibigay ng gabay sa kanyang landas. Bagamat ang panganib ay patuloy na nagmumulto sa kanyang isipan, ang kanyang determinasyon ay mas matibay kaysa dati. Dala niya ang isang misyon, hindi lamang para sa kanyang nobyo, kundi para sa lahat ng mga naapi at nakalimutang kaluluwa ng kanilang bayan. Habang papalayo siya sa lugar ng sumpa, alam ni Mara na may mga lihim pang kailangang tuklasin, mga kwentong matagal nang tinatakpan ng dilim at takot. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang puso ay naglalagablab, puno ng pag-asa, tapang at pag-ibig na hindi kailanman mamamatay. Ito ang simula ng isang bagong yugto, isang kwento ng paglaban, paghilom, at muling pagkabuhay sa gitna ng kadiliman. Sa paglakad ni Mara sa madilim na daan palabas ng kagubatan, naramdaman niya ang malamig na hininga ng hangin na nagdadala ng mga alaala ng nakaraan. Ang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng mga tuyong dahon na nagkalat sa lupa, tila ba bumubulong ang mga espiritu ng mga nauna ng dumaan. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad, hindi lamang para sa kanyang nobyo, kundi para sa buong baryo na patuloy na pinanghihinaan ng loob dahil sa mga sumpa at takot. Ngunit si Mara ay hindi magpapadala sa takot. Dala niya ang apoy ng pag-ibig at hustisya, na nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. At habang ang mga unang sinag ng araw ay sumisilay sa kanyang mukha, alam niyang ang laban ay hindi pa tapos, ngunit siya ay handa na. Handa na siyang ipaglaban ang liwanag sa gitna ng kadiliman, dala ang pangakong hindi siya susuko kailanman. Ngunit sa pagdating ni Mara sa gilid ng baryo, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanyang katawan. Narinig niya ang mga bulong na parang nagmumula sa mga punong kahoy, mga tinig na nagbabala ng panganib. Sa kabila nito, lumingon siya sa likod, walang nakitang tao, ngunit alam niyang may mga matang sumusubaybay sa kanya mula sa dilim. Hindi siya naiinip o natatakot, bagkus, nadagdagan ang kanyang tapang at determinasyon. Dala niya ang kapangyarihan ng mga espiritu na sumuporta sa kanyang laban, at ang apoy ng pag-ibig na hindi kailanman mamamatay.
Ang kanyang kwento ay naging alamat sa baryo, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na patuloy na lumalaban. At sa bawat pagsubok na haharapin niya, si Mara ay nananatiling matatag, handang ipagtanggol ang kanyang bayan laban sa mga nilalang ng dilim at sa mga sumpang bumabalot sa kanilang buhay. Ngunit habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Mara ang isang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Isang malamig na hangin ang dumaan, dala ang mga bulong na hindi niya maintindihan, ngunit puno ng babala. Huminto siya at hinarap ang dilim, ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis ngunit matatag pa rin. Muling lumitaw ang anino ng aswang, mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Ngunit hindi na siya nag-atubili, itinapat ni Mara ang kanyang anting-anting at sinimulan ang dasal na itinuro ng kanyang lola. Ang hangin ay nag-iba, ang mga anino ay tila naglaho, at ang malamig na presensya ay napalitan ng isang tahimik na kapayapaan. Alam ni Mara na ang laban ay patuloy, ngunit sa gabing iyon, napatunayan niya na ang lakas ng puso at pananampalataya ay higit pa sa anumang sumpa o dilim. Sa pagdampi ng unang sinag ng araw, naramdaman ni Mara ang isang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Ang mga anino ng gabi ay unti-unting nawawala, pinalitan ng liwanag na nagbibigay buhay sa paligid. Hindi na niya marinig ang mga bulong ng mga espiritu, ngunit alam niyang nananatili sila sa kanyang alaala, mga gabay sa kanyang paglalakbay. Si Mara ay tumingin sa langit, at sa kanyang mga mata ay nagningning ang tapang at pag-asa. Hindi lamang niya napaglabanan ang sumpa, kundi natutunan niyang yakapin ang mga lihim ng kanilang bayan at ang kapangyarihan ng kanilang mga ninuno. At habang naglalakad siya pabalik sa kanyang tahanan, dala niya ang pangakong ipagtatanggol ang kanilang komunidad mula sa anumang dilim na darating. Ito ang simula ng isang bagong kwento, isang kwento ng tapang, pagmamahal, at paglaban na hindi matatapos kahit kailan. Ngunit habang naglalakad si Mara patungo sa kanyang tahanan, naramdaman niya muli ang malamig na haplos sa kanyang balikat. Hindi ito isang hangin, kundi isang paalala mula sa mga puwersang hindi pa tuluyang naglaho. Lumingon siya ng dahan-dahan, at sa kanyang harapan, isang anino ang sumilay, mas malakas at mas matatag kaysa dati. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti si Mara, dahil ngayon, dala niya ang lakas ng mga espiritu at ang tapang ng isang mandirigma. Alam niyang hindi matatapos ang laban sa isang gabi lamang. Ito ay patuloy na paglalakbay ng pag-ibig, hustisya, at paghahanap ng kapayapaan. At sa bawat hakbang niya, pinipili niyang harapin ang dilim ng buong puso, handang ipaglaban ang kanyang bayan laban sa anumang panganib. Ito ang kwento ng dalagang tinuloy ang kasal, kahit wala na ang katawan ng nobyo, isang kwento ng tapang, sumpa, at pag-asa na walang katapusan. Ngunit sa kabila ng ngiti ni Mara, naramdaman niya ang bigat ng mga matang nagmamasid mula sa dilim. Ang anino ay unti-unting lumapit, ngunit sa halip na takot, bumalot sa kanya ang isang matibay na determinasyon. Pinilit niyang tandaan ang mga aral ng kanyang lola, ang kapangyarihan ng pag-ibig, ng paniniwala, at ng pagtanggap sa mga lihim ng mundo. Sa bawat hakbang ng anino, si Mara ay hindi umatras, sa halip, tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang laban at ng kanyang kwento. At sa pagdampi ng hangin, naramdaman niya ang init ng isang bagong simula, isang simula kung saan ang dilim ay hindi hadlang, kundi isang bahagi ng kanyang lakas. Sa gabing iyon, si Mara ay naging simbolo ng pag-asa, ng paglaban, at ng hindi matitinag na puso ng isang dalagang handang harapin ang anumang hamon. At kahit pa ang mga anino ay magbabalik, siya ay handang lumaban, dala ang apoy ng pag-ibig at hustisya sa kanyang dibdib. Sa pagdilim ng paligid, naramdaman ni Mara na may malakas na enerhiya na unti-unting bumabalot sa kanya. Hindi ito takot, kundi ang lakas ng mga espiritu ng kanyang mga ninuno na sumusuporta sa kanyang laban. Isang malalim na tinig ang bumulong sa kanyang puso, nagsasabing hindi siya nag-iisa sa pakikibaka. Habang nakatitig sa dilim, nakita niya ang mga aninong unti-unting naglalaho, pinapalitan ng liwanag na nagmumula sa kanyang sariling loob. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng tapang, at ang kanyang puso ay nag-aalab ng pag-asa. At sa paglipas ng gabi, si Mara ay nanatiling matatag, isang buhay na patunay na kahit sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ng pag-ibig at hustisya ay hindi kailanman mawawala. Sa paggising ng umaga, naramdaman ni Mara ang isang bagong lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang hangin ay puno ng bango ng mga bulaklak, tanda ng muling pagsilang ng buhay sa kanilang baryo. Hindi na niya narinig ang mga bulong ng mga espiritu, ngunit alam niyang patuloy silang nagbabantay sa kanya.
Habang tinatanaw niya ang bukang liwayway, naisip ni Mara na ang kanyang kwento ay magiging alamat na magpapaalala sa mga susunod na henerasyon. Isang alamat ng dalagang nagpatuloy sa kasal kahit wala na ang katawan ng kanyang nobyo, isang alamat ng pag-ibig na hindi natitinag ng kamatayan at tapang na humarap sa dilim. At sa puso ni Mara, nariyan ang pangakong ipagpapatuloy ang laban para sa hustisya at kapayapaan hanggang sa huling hininga. Ang kanyang kwento ay mananatiling buhay, isang paalala na sa kabila ng lahat, ang pag-asa ay laging may ilaw sa dulo ng madilim na landas. Ngunit sa kabila ng liwanag ng araw, naramdaman ni Mara ang isang malamig na haplos sa kanyang balat, parang paalala mula sa mga nilalang na hindi pa tuluyang naglaho. Isang anino ang muling sumilay sa kanyang paningin, mas malakas at mas misteryoso kaysa dati. Ngunit hindi siya umatras, sa halip, humarap siya ng buong tapang, dala ang mga aral at lakas na ibinigay ng kanyang mga ninuno. Alam niyang ang laban ay hindi pa tapos, at may mas malalalim pang lihim na kailangang tuklasin. Sa puso ni Mara, ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa sumpa o sa pagkawala ng kanyang nobyo, kundi tungkol sa patuloy na pag-asa, paglaban at pag-ibig na hindi kailanman mawawala. At habang ang mga unang sinag ng araw ay sumisilay sa kanyang mukha, siya ay naglakad papunta sa isang bagong yugto ng kanyang buhay, handang harapin ang lahat ng hamon na darating. Habang naglalakad si Mara sa gilid ng gubat, naramdaman niya ang bigat ng katahimikan na tila ba nagbabadya ng bagong panganib. Ang mga punong matayog ay tila humihinga, ang mga dahon ay kumakaluskos sa malamig na hangin na walang maipaliwanag na dahilan. Narinig niya ang isang malambing ngunit mapanlinlang na tinig na bumabalot sa paligid, nag-aanyaya sa kanya na lumingon. Ngunit hindi siya tumalikod, sa halip, pinili niyang magpatuloy, dala ang tapang na nagmumula sa kanyang puso at sa mga aral ng kanyang mga ninuno. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang presensya ng kanyang nobyo, hindi bilang isang bangkay, kundi bilang isang gabay na nagbabantay sa kanya mula sa kabilang mundo. Ang kwento ni Mara ay hindi lamang isang kwento ng sumpa at takot, kundi isang kwento ng pag-ibig, pagtitiis, at walang hanggang pag-asa na patuloy na naglalakbay sa hangin ng kanilang bayan. Habang patuloy ang lakad ni Mara, ang paligid ay unti-unting nagdilim, at ang mga anino ng kagubatan ay lumalim pa. Narinig niya ang mga yabag na hindi niya makitang nagmumula sa likuran, mabilis at malapit. Ngunit sa halip na tumakbo, tumigil siya, humarap sa dilim na tila nagbabantang sumalakay. Dinala niya ang maliit na krus na ipinamana ng kanyang lola, at nagsimulang manalangin ng buong puso. Sa bawat salita, unti-unting napawi ang dilim, at ang mga yabag ay napalitan ng katahimikan. Sa gabing iyon, natutunan ni Mara na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pananalig at pagmamahal, higit pa sa anumang sumpa o takot. Ang kanyang kwento ay patuloy na nabubuhay, isang kwento ng pag-asa sa gitna ng kadiliman, at ng pag-ibig na hindi kailanman mamamatay. Ngunit bago pa tuluyang mawala ang dilim, isang malamig na hangin ang bumalot kay Mara. Narinig niya ang malambing ngunit mapanganib na tinig na bumubulong mula sa mga anino, nagbabanta ng bagong sumpa. Ngunit hindi siya natakot, sa halip, hinarap niya ito ng buong tapang, dala ang apoy ng kanyang puso at pananalig. Muling tinawag niya ang pangalan ng kanyang nobyo, hindi bilang isang alaala ng pagkawala, kundi bilang isang pangako ng kanilang walang hanggang pagmamahalan. Ang hangin ay humupa at ang mga anino ay unti-unting naglaho, nagbibigay daan sa bagong liwanag na sumisikat sa kanyang landas. Sa gabing iyon, si Mara ay muling pinatunayan na ang pag-ibig at tapang ay mas malakas kaysa sa kahit anong sumpa o dilim. At sa kanyang paglakad palayo, dala niya ang pangakong ipagpapatuloy ang laban hanggang sa tuluyang maghari ang liwanag. Ngunit habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Mara ang isang malakas na panginginig sa lupa. Isang matandang aswang ang muling bumalik, mas malakas at mas mabagsik kaysa dati. Ang hangin ay nagmistulang sigaw, at ang mga anino ay sumayaw sa paligid niya, naghahanap ng kahinaan. Ngunit si Mara ay hindi natitinag, hawak niya ang anting-anting na nagbibigay sa kanya ng proteksyon at lakas. Nagsimula siyang umwit ng dasal, na kumakalma sa mga nilalang ng dilim. Unti-unting nanumbalik ang katahimikan, at ang aswang ay naglaho, dala ang kanyang mga sumpa. Sa gabing iyon, natutunan ni Mara na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa kapangyarihan, kundi sa puso na puno ng pag-ibig at pananalig. Habang unti-unting lumalayo ang dilim, naramdaman ni Mara ang isang bagong lakas na pumapasok sa kanyang katawan. Ang mga bituin sa langit ay kumikislap, parang mga mata ng mga ninuno na nagbabantay sa kanya.
Si Mara ay tumindig ng matatag, hawak ang anting-anting na nagbigay sa kanya ng proteksyon sa gabing iyon. Alam niyang maraming laban pa ang darating, ngunit hindi siya magpapadala sa takot. Dala niya ang apoy ng pag-ibig at hustisya, at ang lakas ng kanyang mga ninuno na patuloy na gumagabay sa kanyang landas. Sa puso ni Mara, nananatili ang pangakong ipagtatanggol ang kanyang bayan laban sa anumang dilim at sumpa. At sa kanyang paglakad sa ilalim ng maliwanag na buwan, handa siyang harapin ang kahit anong hamon na naghihintay sa kanya. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, naramdaman ni Mara na may mga lihim pang nakakubli, mga kwentong hindi pa nabubunyag. Ang bawat yapak niya ay sinasalubong ng mga anino na naghihintay ng pagkakataon upang muling magpakita. Ngunit sa halip na matakot, pinili niyang harapin ang mga ito, dala ang tapang at paniniwala na ang liwanag ay palaging mananaig sa kadiliman. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang nobyo, na kahit wala na, ay patuloy na nagbibigay lakas sa kanya. At habang lumalakad siya papasok sa bagong araw, dala niya ang isang kwento ng dalagang tinuloy ang kasal kahit wala na ang katawan ng nobyo. Isang kwento ng tapang, sumpa, at pag-asa na magpapatuloy habang buhay. Sa pag-ikot ng mundo, natutunan ni Mara na ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa mga nilalang ng dilim, kundi laban din sa takot at pangulila sa puso. Sa bawat araw na dumaan, dala niya ang alaala ng kanyang nobyo, hindi bilang isang bangkay, kundi bilang isang apoy na nagbigay buhay sa kanyang tapang at pag-asa. Ang kasal na ipinagpatuloy niya, kahit wala na ang katawan ng kanyang minamahal, ay naging simbolo ng kanilang walang hanggang pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay nagsilbing paalala sa baryo na sa kabila ng mga sumpa at dilim, ang pag-ibig at tapang ang tunay na magpapalaya sa atin. Si Mara ay nanatiling matatag, isang ilaw sa gitna ng kadiliman, handang ipaglaban ang hustisya at kapayapaan. At sa kanyang puso, dala niya ang pangakong hindi kailanman susuko, dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi namamatay, ito ay naglalakbay, naglalaban at patuloy na nagsisilbing gabay sa bawat hakbang ng buhay. Ito ang katapusan ng kwento ng dalagang tinuloy ang kasal, kahit wala na ang katawan ng nobyo, isang kwento ng pag-asa, tapang, at walang hanggang pagmamahal.